Kindly be seated and once again, Merry Christmas po sa inyo lahat and a blessed and happy New Year. Pero mukhang hindi happy ang New Year nyo, no? Mukha ko yung mga puyat at pagod. Well, talagang ganyan ng Christmas season, no? Sabi, parang yung nakausap po hapon, sabi niya, ay, kapag halamong, pero masaya. No? Masaya tayo dahil we have just, celebrated, no? The greatest gift of Christmas, no? Ang pagdating ng ating Panginoon. Well, while I was reading, no, kaninang umaga itong ating gospel, I just remembered a personal story of mine, no? Nung nag-anoint ako, I was requested by a friend sa Mabalacat to anoint her old mother. So I gave in. They fetched me, no. Tapos when we entered the room of the old mother, may siya, dementia. Medyo hindi siya talagang nakakilala. And when she saw me, sabi niya sa akin, "Sino ka?" "Sino ka?" Sabi niya, "Bisita po ako ng anak niyo." Sabi ko. And tapos sabi niya sa akin, "Ano ka?" Ay, sabi ko, "Pari po ako." I am Father Pep, sabi ko. "Bakit ka nandito?" Sabi niya. Well, I was asked by your daughter, sabi ko sa kanya na to hear your confessions at saka po pag-pray over ko kayo, anointing. "Confession?" Sabi niya sa akin. "Bakit confession?" Kung baka may mga gusto niyo kayong pagsisihan sa mga kasalanan ninyo. "Kasalanan?" Sabi niya sa akin. "Wala akong kasalanan. Baka kayo mga pare, mga makasalanan kayo." Sabi niya sa akin, no? And I was taken aback. Ay, opo, sabi ko naman. But I continued, the anointing, no, praying over, kahit na medyo hindi maganda yung response ng matanda, no? Kasi that's why I'm telling this story. Kasi ito yung parang narinig natin sa ating ebanghelyo, no? Some people, no, specifically the priests and the Levites and also the Pharisees, they were sent, no, just to double check, no, itong si John, because the presence of John was really, in a way, very intimidating sa mga religious leaders during that time, no. At ito nga yung mga tinanong nila, no, a battery of questions. "Sino ka?" "Ano ka?" "At bakit ka nandito? Anong ginagawa mo?" Something like that, no? And if we want to learn a very important lesson in the life of John, itong isang lesson na para sa akin very much connected with our celebration of the New Year. And what is this? John had a very clear sense of identity and mission. Ito importante sa buhay natin, no? As we begin this new year, ito yung, do we have a clear sense of identity? Sino ba tayo? Okay? At ano ba yung mission natin? Ano ka? Anong dahilan? Bakit nandito tayo? Because, mind you, as humans, kuminsan, nadidistort yan. Kuminsan, we are, distracted with so many things and we are derailed, sabi nga, no? Nawawalan tayo sa right track sa buhay natin. Kung minsan, lumalabo yung sense of identity natin. No? Yung kasarinlan, sabi nga. No? Yung sense of mission. No? Kung minsan, lumalabo yan. No? As time goes by, di ba? Kaya importante, ngayong New Year na to, tingnan natin, no? Sino ba ako? Ano ba ako talaga? Siguro you remember that beautiful quotation of Mark Twain, di ba? Sabi niya, there are two important days in our life. No? The day we were born and the day we found out the why, the reason, no? And that is very true. Bakit tayo nandito? And John, makikita natin dito, sa buhay ni John, ito maganda kay John, his identity and his mission are one.
No, they are so integrated. Alam ni John kung sino siya. Kaya nga sabi ng who are you? I'm not the Christ. Hindi ako si Kristo. Eh, sino ka? Ano ka? No? Ikaw ba'y propeta? No? And sabi niya, hindi. I am not the Christ, the prophet. I'm not Elijah. O sino ka? At ano ka? Ano sabi ni John? I am the voice. At ito yung identity ni John. No? And not only identity, but his mission. At sana ito ang tignan natin ngayon as we start another new year. Ano ba? Lumalabo na ba? Baka hindi ko alam kung sino talaga ako. No? And the reason why I'm here in this world, ano ba yung mission ko? Kaya nga, ang ganda ng ating, di ba, itong setup dito, pagpasok mo dyan sa, natin, vision, mission. No? Ano ba ang purpose? Ano ba ang dahilan natin sa buhay? No? And we have to be, no, dapat very clear yung sense of identity and our mission. And what is our sense of identity and mission? Well, we were given that, no? Our Christian identity. Mga Kristiyano tayo. And this is the special dignity that God gave us, no? We receive, no, in the sacrament of baptism. Yan. Maging mga Kristiyano tayo. Yan ang kasarilan natin. Kaya ang identity natin. At sana, yan din ang ating magiging mission. Kristiyano tayo at dapat Kristiyano tayo. Pero kung minsan nga, dahil sa ating mga priorities, dahil sa ating mga distractions in life, no? Kung minsan nadidiskarel tayo at wala tayo doon sa right track. Wala tayo doon sa clear sense of identity and mission. Lalong-lalo na ngayon, I think, no, yung pastoral program ng ating Santo Papa, ng ating buong simbahan, di ba? Hindi lang kasi yung personal o kaya individual identity and mission. Ang importante rin, lalong-lalo na, ang pagka-Kristiyano natin. It has a communal aspect. Yung common identity, common mission, and hindi lang common, but a shared identity, a shared mission. Because we cannot become true Christians alone. Dapat we only can become true Christians together. Kaya ang ganda ng sino, di ba? Journeying together. No? Kaya lalong lumilinaw yung sense of identity natin, not only on the personal level, pero lalong-lalo na bilang isang komunidad because we share the same identity. We have a common mission. No? And talking about shared, common identity and mission, dito natin i-appreciate itong ating mga saints of the day. Dahil sila'y BFF, no? Magkaibigan silang matalik. I was just struck by itong sermon, no? By Saint Gregory. Kasi nasa Office of the Readings namin sa sa Liturgy of the Hours. Saint Gregory was very poetic and very warm, no? Kasi dinidescribe niya yung kanyang relasyon dito sa kaibigan niya, no? Sabi niya, we feel the same affection with each other, no? Sabi niya, we share the same lodging, the same table, the same desires, the same goal. Talagang pareho silang pareho, no? We love each other, and our love grew daily warmer and deeper. Pero at the end of this sermon, ang ganda nung sinabi niya, no, kahit na sabi niya, different men have different names, but sabi niya, but our great pursuit, kaming dalawa, ito, si Basil at saka siya, is the great name we wanted. And what is this great name? We want to be Christians and to be called Christians. This is their common and great pursuit in their life. Kaya sana ito rin, no? Yung ating, of course, no, pagkakaibigan, yung ating family, bilang isang parokya o bilang isang komunidad, ito'y dapat malinaw sa atin.
yung identity natin. Sino ba tayo? At ano ba ang mission ko? No? Kaya nga, yung mga gumagawa po sa atin ngayon, no, o gumawa na ng mga New Year's resolution, tingnan na natin on this basis or this context. No? Ito bang mga resolution ko ngayon ay mapapalinaw ba yung sense of identity ko, yung sense of mission ko? At sana magpatuloy tayo, hindi lang sa personal level, pero on the communal level. No? Just like John, who had a clear sense of identity and mission. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos bilang mga Kristiyano. At sana yung ating mission, wherever we are, no, in our workplace, sa family, sa ating mga neighborhood, communities, no, ang ating pong mission, dalhin natin yung identity yan. Magpaka-Kristiyano po tayo. And I think this will, no, lead talagang to a meaningful, no, New Year na binigay sa atin ng Panginoon. Sana po ay pasalamatan natin ng Diyos, no, sa regalo ng panahon, the gift of time. You know, we have 2024 ahead of us, at sana kamukha nitong dalawang BFF, no, yung best of friends, si Saint Gregory and Saint Basil. Sana po sama-sama tayo, no, to really live according to our common and shared identity and mission. Amen.